Kung hindi ako makapagpadala ng pera, masama na ba ako? Madamot na ba ako? Ako si JP, 28 years old, taga Cebu. Isa akong OFW teacher dito sa Vietnam. Sa classroom, palagi akong nakangiti. Palagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, believe in yourself, kaya mo yan. Pero sa loob-loob ko, ako mismo hirap ng maniwala. Tuwing gabi, pare-pareho ang eksena. Isang maliit na kwarto, isang kama, isang electric fan, at isang cellphone na parang alarm ng responsibilidad. Notification sound. Messenger na naman. Hindi, anak, kumain ka na ba? Hindi, Jay, okay ka lang dyan? Kundi, kuya, pahingi naman, kailangan lang talaga. Minsan kapatid, minsan pinsan, minsan si mama. Hindi ako galit, pero napapagod ako. May mga araw na iniisip ko, ano bang silbi ko sa pamilya? Anak ba ako? O ATM? Kapag may problema, ako ang unang tinatawagan. Kapag may kulang, pangalan ko ang unang binabanggit. Pero kapag tahimik na ang lahat, ako na lang ang naiiwan sa kabilang bansa, nakatingin sa kisame, nagtatanong kung may nakakaalala pa ba sa akin bilang tao. May isang gabi, humingi na naman ng pera ang kapatid ko. Pagod na pagod ako galing trabaho. Masakit ang ulo ko. Masakit ang likod ko. Pero mas masakit ang dibdib ko. Hindi na ako sumagot agad. Umupo ako sa sahig. Nakasandal sa kama. At doon, bumigay ako. Umiyak ako ng tahimik. Yung iyak na walang tunog. Yung iyak na matagal nang naiipon. Sabi ko sa sarili ko, hanggang kailan ako magiging ganito? Ako lang ba ang inaasahan? Wala bang katapusan to? May mga kaibigan ako dito sa Vietnam. Mga kapwa OFW din. Isang araw, nagkape kami. Nagkwentuhan. Sabi ng kaibigan ko, yung mama ni Mia magaling mag-budget. Oo, nagpapadala siya. Pero inipon ng mama niya yung sobrang padala. Nagbukas ng sari-sari store. Pinalago, pinaghandaan. Ngayon, hindi na kailangan magpadala ni Mia. May sarili ng kita ang mama niya. Tapos si Lucas naman, hindi na rin nagpapadala. Kasi yung mama niya natutong magplano. May initiative, may diskarte. Habang nakikinig ako, nakangiti ako sa kanila. Pero sa loob ko, naiinggit ako. Hindi ako galit sa mama ko. Ayokong isipin ng kahit sino na masama ang loob ko sa kanya. Pero aaminin ko, naiinggit ako sa sitwasyon ng iba. Yung padala nila, may napupuntahan. May patutunguhan. Sa amin, parang paulit-ulit lang. Padala ngayon, ubos bukas. Tapos hingi ulit. Walang plano, walang ipon, walang pagbabago. At ako yung nauubos. Isang buwan, dumating yung araw na hindi ako nakapagpadala. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil wala na talaga akong maibigay. May renta, may bayarin, may sariling buhay din akong sinusubukang itayo. Kinabukasan, sunod-sunod ang messages. Hindi pang unawa, hindi pang kamusta, kundi panunumbat. Ang yabang mo na. Madamot ka na simula nung nag-abroad ka. Wala ka nang pake sa pamilya mo. Parang may humigpit sa dibdib ko. Parang lahat ng sakripisyo ko nabura. Naglakad ako mag-isa nung gabi niyon. Tahimik ang kalsada. Maliwanag ang ilaw. Tumingin ako sa langit. At doon ko na itanong ang pinakamasakit na tanong. Madamot ba ako? Masama ba akong anak? Masama ba akong kapatid? Dahil gusto ko ring mabuhay para sa sarili ko? Wala akong narinig na sagot. Pero doon ko napagtanto. Hindi lahat ng mabuti ay nauunawaan agad. At hindi lahat ng nagbibigay ay kailangang maubos. Hanggang ngayon, OFW pa rin ako. Teacher pa rin. Anak pa rin. Kapatid pa rin. Pero araw-araw, may tanong na paulit-ulit bumabalik sa isip ko. Kung magtitira ako para sa sarili ko, madamot ba ako? Kung tatanggi ako minsan, masama ba akong anak? Kung pipiliin ko ang sarili ko, kahit sandali, wala na ba akong utang na loob? Hindi ko alam ang sagot. Kaya ngayon, kayo ang tatanungin ko. Kung kayo ang nasa kalagayan ko,
malayo sa pamilya, palaging nagbibigay, pero unti-unti nang nauubos. Ano ang gagawin nyo? Ako ba ang mali? O may karapatan din akong magsabi ng sapat na muna? Iwan nyo ang payo nyo sa comments. Dahil baka, hindi lang ako ang nangangailangan ng sagot.